Ano ang iginuguhit ni Xiaotzi natin? Ang seryoso mo naman. Iguhit ko po tayong tatlo. Ang pinakamainit na sandali. Sa Pepel. Para po hindi na tayo maghihiwalay kailanman. Papa, gising. Papa, gising. Papa, gising. Papa. Mama, gising. Papa. Mama. Papa. Mama, gising. Huwag niyo po silang kunin, please. Nagkasundo po tayong hindi maghihiwalay. Anak, wala na sila. Ang patay ay hindi na mabubuhay. Sigurado akong gusto rin nilang maging maayos ka. Pero mula ngayon, isa na akong ulila. Mahaba pa ang buhay. Kung gusto mo, sasamahan kitang harapin ito. Ako ang pinagkakatiwalaang estudyante ng iyong ama. Mula ngayon, tiyo na ang itawag mo sa akin. Opo. Ang plano ng pakikipagtulungan ay magagawa. Ipagpatuloy. Hulaan mo kung sino ako? Siyempre. Ang aking cute na Xiaotzi. Nitong 8 taon, si Tio ay parang isang ilaw na nagbigay liwanag sa aking malungkot na mundo. Hindi ko alam kung paano nagsimula. Ang ilaw na ito sa puso ko ay naging isang maingat, ngunit lumalakas na pag-ibig na hindi ko masabi. Wow, Tio. Ang ganda nito. Para sa akin ba to? Napakaganda nga. Tio. Mahal kita. Ako ang tiyo mo. Hindi ka dapat magkaroon ng ganyang damdamin. Pero wala naman tayong relasyon sa dugo, Kalokohan. Si Jianzi ay ampon ng pamilyang Gu. Paano kayo magsasama? Kung kumalat ito, saan namin ilalagay ang dangal ng pamilyang Gu? Wala naman kaming relasyon sa dugo ni Jianzi. Bakit hindi kami pwedeng magsama? Tumahimik ka. Kapag sinabi kong hindi, hindi. Huwag mong kalimutan, tinatawag kanyang tiyo. Ang pamilyang Gu ay isang kilalang pamilya. Hinding-hindi ko papayagan na pagsismisan tayo ng iba. Hindi pa rin pwede. Bakit? Halata namang gusto mo rin ako. Walang bakit. 12 taon ang agwat ng edad natin. Maraming hadlang na hindi mo pa nakikita. Ano naman ngayon? Basta makasama lang kita. Wala akong kinatatakutan. Gaming. Halata namang gusto mo ako. Bakit hindi mo aminin? Ipapakita ko sa'yo na pwede tayong magkasama. Ako at si Jancy. Sino ang kipiliin mo? Siyempre, ikaw ang pipiliin ko. Gabi na. Umuwi ka na muna. Bakit? Hindi ba't nag-enjoy ka kanina? Pagsasama lang yon para sa negosyo.
Dapat tapusin mo ang ginagawa mo. Ano ba ang relasyon natin? Alam na alam ni Miss Xiang. Pagsasama lang yan para sa negosyo. Huwag kang masyadong madala. Ikaw. Simula ngayon, nang walang pahintulot ko, huwag kang basta-basta papasok sa kwarto ko para maiwasan ang hindi kinakailangang pagdududa. Matanda ka na, hindi na magandang manatili ka pa rito. Hindi na ito angkop. Binilhan kita ng apartment, malapit sa Qingda University. Lumipat ka na doon pagkatapos ng ilang panahon. Bakit? Tio. Si Xiaozi yan, di ba? Ang ganda niya talaga. Kapag ikinasal na tayo, si Xiaozi, ang gawin nating abay. Okay ba? Magpapakasal na kayo? May gagawin pa ako. Mauna na ako. Patawad, Xiaozi. Ang ilayo ka sa akin. Ang tanging paraan para maprotektahan ka. Giant Xi, Tungkol sa pag-aaral mo sa ibang bansa. ano na ang desisyon mo? Tio, napag-isipan ko na po ng mabuti. Gusto ko pong sumama sa inyo sa ibang bansa. Tio, pagkatapos ng 2 buwan, hindi ko na po kayo guguluhin. Tulad ng gusto ninyo. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo, nasabihin mo ng maaga kung hindi ka kakain ng almusal, lahat sila naghihintay sa'yo. Aplikasyon para sa pag-aaral sa ibang bansa. Alis ka. Ah, para kay Mickey yan. Pinatulong niya lang ako maghanap. Alaga? Xiaozi, gising ka na pala. Sadyang nagluto ako. Ang ilang paboritong pagkain ng tiyo mo. Halika, tikman natin. Halika, tikman mo to. Espesyal kong dinala galing England. Huwag na po. Salamat. Xiaozi, ayaw mo ba sa akin? Xiaozi. Huwag mong baliwalain ang kabaitan ni Xiangya. Tio, nakalimutan mo na ba? Allergic ako sa alak. Miss Jan. Halika. Ito para sa'yo. President Wang. Allergic si Xiaozi sa alak. Ang basong ito, ako na ang inom para sa kanya. Miss Jayan, Tayo, kung hindi pa nasyahan si President Wang sa pag-inom, sa ibang araw, sasamahan ko kayong uminom hanggang sa malasing. May gagawin pa kami ngayon. Mauuna na kami. Ay, Narinig ko, may bagong bukas na. Malaking amusement park sa malapit. May fireworks display mamaya. Mingxiu, puntahan natin mamaya, sama-sama tayo. Pinainom mo siya ng alak kanina. Nga, anong nangyari? Allergic siya sa alak. Pinainom mo pa siya? Ay nako, hindi ko alam yan. Xiaozi. Okay lang ako. Kalahating baso lang ang ininom ko. Mag-enjoy na kayo. Baliwalan niyo na ako. Ay naman. Sabi nga niya okay lang siya. Malaki na siya. Kaya niya naman mag-alaga sa sarili. Dapat mag-ingat ka rin sa mga hinala. Huwag kang mag-alala. Nandito naman ang mga staff. Tara na. Kung mahuhuli tayo, tapos na ang fireworks show. Miss, okay lang po ba kayo? Pakibuksan po ang pinto.
Miss, Anong nangyari? Miss, pagkatapos na hapunan kanina, hindi na siya lumabas. Kahit anong tawag namin, hindi niya binubuksan. Xiaozi. Xiaozi, buksan mo ang pinto. Xiaozi. Xiaozi. Ano ba iyang ginawa mo? Alam mo naman na allergic siya sa alak, di ba? Bakit mo pa siya pinainom? Salamat at naabot siya agad. Magpahinga ka lang ng 2 araw, ayos ka na. Ang presidente ng Gugru, dahil lang sa isang babae, naging ganito kakawawa. Pumunta ka rito. Para lang sermonan ako, di ba? Pagkatapos ng 2 araw, sa wine party ng kumpanya, iaanunsyo ko, ang petsa ng kasal ninyo ni Xiangya. Alam mo na ang gagawin mo, di ba? Nga pala, paalala lang, simula ngayon, lumayo ka kay Jianzi. Hindi magkaroon ng maling akala si Miss Xiang. Tio. Dito ka lang ba sa tabi ko? Dumaan lang ako. Sabi ng doktor, wala namang malala. Magpahinga ka raw ng maayos. Xiaoxi, congratulations sa pagtanggap mo. Ng offer mula sa isang top international university. Naayos na ang pag-aaral mo sa ibang bansa? Alis ka. Hindi ako. Si Mickey ang alis. mahalaga ang pag-aaral. Pero, sa pinakamagandang yugto ng buhay ng isang babae, dapat may kasama siya. Kailangan mo pa rin ng isang marunong magmahal sa'yo at mag-alaga sa'yo. Ang buhay, di ba? Doon lang magiging kumpleto. Halika. Ito ang pinsan ko, si Jiang Qingji. Kagagaling lang niya sa pag-aaral sa ibang bansa. Magkasing edad kayo, kaya sigurado akong marami kayong mapag-usapan. Kumusta po? Miss Jayan. Hindi ko akalaing si Miss Xiang ay may potential din palang maging matchmaker. Gu Mingxiu, titingnan ko kung kailan ka bibitaw. Salamat sa inyong lahat sa pagdalo ngayong gabi sa Appreciation Night ng Gu Group. May bulong-bulungan na, matagal nang may minamahal si President Gu, ang kanyang katuwang sa buhay. Ngayon po ba ay maaari nating? Anyayahan sa entablado ang babaeng ito, na pinag-usapan, para makilala ng lahat. Ang makilala si Mingxiu ang pinakamalaking kaligayahan sa buhay ko. Mula ngayon, magtutulungan kami. Ako ang magiging pinakamatibay na suporta ni Mingxiu sa kanyang karera. Salamat po sa inyong lahat. Presidente Gu, Naayos na po ang kwintas. Ang ganda naman, para sa akin ba yan? Kay Xiao Ziyan. Presidente Gu. Sabi po ng chairman, dumating na si Presidente Jiang ng Shengxi Jiahua. Pinapapunta po kayo para salubungin siya. Sige, pumunta ka na. Ako na ang magbibigay sa kanya mamaya. Hindi ba ito yung kwintas? Mula sa Christie's Autumn Auction noong nakaraang taon? Ang Eternal Heart? Hindi ko akalain na si Presidente Gu ay gumastos ng 300 milyon para lang mapasaya si Miss Xiang. Nakakaingit naman talaga. Miss Xiang, napakaswerte mo talaga. Xiaozi. Ang kwintas na ito. Oh, sumama ka sa akin.
Sabi ng tiyo mo, na ayos na raw. Pinapabigay niya sa akin para ibigay sa'yo. Halika, halika. Bilisan mo, itago mo na. Siya Oxy. Bakit hindi mo sinabi sa kanila? Naaalis ka para mag-aral sa ibang bansa? Nawala ang kwintas ko. May nangyari. Nawala ang kwintas ni Miss Shangya. Kalokohan. Sa party ng pamilyang Gu, paano nangyari ang pagnanakaw? Tito Go, ang kwintas na ito, baka hindi ko sinasadyang nawala. Ang kwintas. Hindi kaya. Xiaozi. Ano yan sa bag mo? Ilabas mo. Ang kwintas na ito, ibinigay sa akin ni Tio. Xiaozi. Kung gusto mo ang kwintas na ito, pwede mo namang sabihin sa akin ng direkta. Bakit kailangan? Bakit kailangan mong gawin ito? Hindi po, ikaw ang nagbigay sa akin ng kwintas na ito. Tama na. Nahuli ka na sa akto. Umaalma ka pa. Ikinahihiya ka ng pamilyang Gu. Hindi ko ginawa. Hindi gagawin ni Xiao Oxy yan. Nasa bag niya ang kwintas. Sino ang makapagpapatunay na hindi niya ninakaw? Ako ang makapagpapatunay Ako ang makapagpapatunay. Sa tingin ko, si Miss Jan na napakaganda. ay hindi magsisinungaling. Sinabi ni Xiao Oxy. Ito ay bigay sa kanya ni Gu Mingxiu. Maaari ninyong tanungin. Si President Gu para kumpirmahin. Ay naku, hayaan na, hayaan na. Baka nagkamali lang ako ng pagkakaintindi. Baka nga talaga si Mingxiu ang nagbigay ng kwintas kay Xiaozi. Ako lang ang nag-overreact. Ang bait naman talaga ng dalagang pamilyang Shang. Nakita naman nating lahat kanina. Ibinigay sa kanya ni President Gu ang kwintas. Talagang may klase ang isang dalaga mula sa mayamang pamilya. Hindi tulad nitong ampon na hindi malaman ang pinanggalingan. Naampon lang. Masama ang ugali. Narinig ko para lang makapasok sa pamilyang Gu. At makatikim ng masarap na buhay. Nagpahayag pa raw ng pag-ibig sa sarili niyang tiyo. Nakakadiri talaga. Ang kwintas na yan, ninakaw niya yan. Hindi ko ninakaw. Si Tio ang nagbigay sa akin. Manahimik ka. Ampon ka lang ng pamilyang Gu. Paano ka naman bibigyan niya ng ganoong kamahal na kwintas? Humungi ka ng tawad kay Shangya. Wala akong kasalanan. Bakit ako hihinging tawad? Walang hiya. Sumasagot ka pa. Tito Go, bata pa si Xiaozi at wala pa siyang alam. Huwag niyo na lang po masyadong dibdibin. Xiaozi, huwag ka nang magulo. Humihingi ka lang ng tawad at matatapos na ito. Kung hindi, ang pamilyang Gu at si Mingxiu hindi na makakaharap sa Jiangcheng. Pagkatapos nito, Ang nangyari ngayon ay kasalanan ko. Ako ang nakagulo sa piging ninyong lahat. Humihingi akong tawad sa inyong lahat dito. AMEA. Ngayon, sa pagkakataong ito, mayroon akong magandang balita na ibabalita sa inyo. Sa susunod na buwan, ang aking anak na si Mingqiu at si Miss Shangya ay magsasagawa ng kasal sa Shengxi Jiahua. Malugod na inaanyayahan ang lahat na dumalo. Xiaozi. Anong nangyari sa'yo? Wala ako. Ikaw. Mingxiu, sa wakas dumating ka na. Ikaw na lang ang hinihintay namin. Tara na. Tara na. Aray. Bitawan mo ako. Anong ginagawa mo? Xiaozi. Ikaw na maliit na cutie. Tigilan mo yan. Ang cute mo talaga. Chairman Gu, ito ba ang inyong pamilyang Gu? Paraan ng pagtanggap ng bisita. Binugbog mo ang anak ko ng ganito. Kapatid Jiang, mayroong siguradong hindi pagkakaunawaan dito. Hindi pagkakaunawaan? Siya ang malandi at nangaakit sa akin. Kalokohan. Nang pumasok ako, nakita kong binubuli mo si Jancy. Manahimik ka. Sinaktan mo na nga ang tao. Ikaw pa ang may karapatan? Chairman Gu, kung ang inyong anak ay ganoon na lang ang tingin sa aming pamilyang Jiang, kung gayon ang ating kooperasyon, ay ipagpaliban muna natin. Tara na.
MR Jiang. MR Jiang. Ikaw na walang kwentang bata ka. Pinakain ka ng pamilyang Gu sa loob ng maraming taon. Sa napakahalagang okasyon ngayon, paulit-ulit mo akong pinapahiya. Si Xiao Tsi ang biktima. Patawad, lahat ng nangyari ngayon ay kasalanan ko. Walang kinalaman si Tio. Ako ang nagpahiya sa pamilyang Gu. Xiao Tsi. Ana, Xiao Xi. Ayos ka lang ba, Xiao Xi? Talagang gago si Jiang Qingji. Seryoso, ayos lang. Ayos lang, nandito ako. Nandito ako. Ayos na. Tio, mahal kita. gago. Ang pagpapakasal sa pamilyang Xiang ang tanging paan. Gusto mo ba talagang sirain ang pamilyang Gu para sa isang ampon? Sirain ang pamilyang Gu? Patawad. Kasalanan ko ang lahat ng nangyari ngayon. Walang kinalaman si Tio. Ako ang nagdulot ng kahihiyan sa pamilyang Gu. Patawad, Xiao Tsi. Hindi kita naprotektahan ng maayos. Patawad. Huwag. Tio. Nasa panaginip ba ako? Sana. Hindi na ako magising pa. Bakit ako nasa kwarto ni Xiao Tsi? Kagabi, nalasing ako at napasok ang maling kwarto. Wala naman akong ginawang, hindi nararapat sa iyo, di ba? Wala naman. Kagabi, lasing na lasing ka. Pagpasok mo sa kwarto, agad kang nakatulog. Sa susunod, diretso mong sabihin sa mayordoma na paalisin ako. Kung hindi, magkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. Sasabihin ko sa'yo. Nakita ko kagabi ang binata na lasing. At tumasok pa sa kwarto ni Miss Jian. Dati, mahal na mahal ng binata si Miss Jian. Kung sasabihin mo walang nangyari sa gabing iyon, hindi ako maniniwala. Xiao Tsi, saan ka pupunta? Pupunta ako. Sa ospital para bisitahin si Lolo. Napakabait na bata. Pero, kung talagang mabait ka, dapat naglano ka na ng maaga. Tutal, ang pamilyang Gu ay hindi naman pwedeng. Walang bayad na mag-alaga sa'yo at sa lolo mo. Di ba? Tama ko, di ba? Anong gusto mong sabihin? Si Ming Xiu ang magiging asawa ko. Kung ayaw mong mapahiya siya, umalis ka na. Sa pamilyang Gu. Ko. Kung patuloy kang mananatili sa pamilyang Gu, hindi titigil ang mga usap-usapan. Hindi na magiging payapa ang pamilyang Gu. Sisirain mo siya kung magpapatuloy ka. Kung gusto mong maging maayos si Gu Mingxiu, umalis ka na. Kaya, pasanin lang ako ni Tio. Kapag pinili mong umalis, babayaran kita ng buo. Alis ako.
Lolo, parang nagkamali talaga ako. Parang hindi ko dapat siya minahal. Sabi nila, pasanin lang ako sa kanya, magdadala akong gulo sa kanya, at sisirain ko pa ang pamilyang Gu. Lolo, nanalo ang wedding gown na dinisenyo ko. Kapag naasikaso ko na ang mga papeles sa pag-alis, sabay na tayong alis ng bansa. Hindi ba? Lolo, Pumayag ka na ba? Pero, ayoko talaga siyang iwan. Siya ang nagligtas sa buhay ko. kung patuloy kang mananatili sa pamilya Gu, hindi titigil ang mga usap-usapan. Akala ko kasi, dahil wala tayong relasyon sa dugo, magkasama tayo habang buhay. Pero sa paningin ng iba, isa lang itong biro. Lolo, Huwag kang mag-alala. Malaki na ako. Kaya ko nang alagaan ang sarili ko. Kaya ko na rin kayong alagaan. Lolo, Mula ngayon, hindi na tayo asa sa iba. Lolo. Tio. Salamat sa pag-alaga mo sa loob ng 10 taon. Dahil ang presensya ko ay magdudulot lang ng problema at pasanin sa'yo. Mas gugustuhin kong isuko ang pagmamahal ko sa'yo. sana pag-alis ko, Makamit mo ang tunay na kaligayahan. Halos tapos na ang mga papeles. Sa loob ng 2 linggo, lahat ay maaring magsimulang muli. Si Tio Rin ay mabubuhay ng nararapat niyang buhay. Miss Giant, buntis po kayo. Bukod pa rito, kakaiba ang inyong katawan. Kaya napakababa ng posibilidad na mabuntis. Tio, Ate Xiangya, bakit ka naglalakad na parang wala sa sarili? Xiaozi, bakit ka nasa Obgen? nagpa-routine check-up lang ako. May masama ba sa pakiramdam mo? Gusto mo bang tingnan ka ni Mickey? Huwag na, huwag na. Hindi ako masyadong maganda ang pakiramdam. Ako, Kukunin ko muna ang gamot ko. ang reaksyon niya. Buntis kaya siya. Xiaozi, sabihin mo ang totoo. Buntis ka ba? Buntis ka ba? Hindi. Hindi ako buntis. Buntis ka. Kay Mingxiu yan. Hindi. Kung gayon, sasamahan kita bukas para ipaalis yan. Anak ko. Ako ang mananagot. Aano ka mananago? Kung kumalat ang balitang nabuntis ka ng walang asawa, ang nakakaapekto ay ang reputasyon ng buong pamilyang Gu. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang mapahiya ang pamilyang Gu. Kahit na ang bata sa iyong sinapupunan ay hindi sa kanya, hindi ito maaaring manatili. Dahil hindi ka nakikinig sa payo, huwag mo akong sisihin kung maging malupit ako. Mingxiu, may isang bagay akong matagal nang iniisip. Sa tingin ko, dapat ko pa ring sabihin sa iyo. Diretsuhin mo. Si Xiao Tsiyata. Buntis. Ano ang sinabi mo? Huwag ka munang magalit. Si Xiao Tsi ay nasa hustong gulang na. Mga kabataan, alam mo na, normal lang na hindi makapagpigil. Xiao Tsi, dumating ka na pala. Kaninong anak yan? Kaninong anak yan? Ang tapang mo na.
Buntis ng walang asawa. Alam mo ba kung gaano kalaking pinsala? Ang idudulot nito sa iyo? Sino ang ama ng bata? Tinatanong ko, sino ang ama ng bata? Huwag mo na akong pilitin. Pilitin ka. Mukhang pinabayaan kita, kaya naging ganyan ka kawalang hiya. Kawalang hiya? Ako ang kawalang hiya? Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala rito. Hindi ko hahayaang mapahiya ang pamilyang Gu. At lalong hindi ko hahayaang mahirapan si President Gil. Ganoon mo ba siya kamahal? Mahal na mahal, na handa kang isakripisyo ang iyong reputasyon. Mahal ko siya. Huwag kang mag-alala. Simula bukas, alis na ako sa pamilyang Gu. Mula ngayon, wala na akong kinalaman sa pamilyang Gu. Anong sabi mo? Gusto mong tumakas kasama ang walang kwentang lalaking iyon? Sinasabi ko sa iyo, huwag mo nang isipin yan. Simula ngayon, manatili ka sa bahay at magmuni-muni. Wala kang pupuntahan. Chiaotzi. Hindi ba gusto mong malaman kung sino ang amang batang ito? Sasabihin ko na sa iyo ngayon. Ang batang ito ay sa iyo. Hindi ba gusto mong malaman kung sino ang amang batang ito? Ang batang ito ay... Chiaotzi. Dali. Tumawag ng ambulansya. Dali. Chiaotzi. Doktor, kumusta na siya? Ang pasyente ay ligtas na sa panganib, nailigtas din ang bata. Pero, mahina ang katawan ni Miss Jian. Mayroon din siyang Uterine fibroids. Ibig sabihin, kung hindi siya magpapahinga ng maayos, madali siyang makunan. At pagkatapos nito, mahihirapan na siyang magkaanak uli. ibig sabihin, ito na lang ang tanging anak niya? Tama. Ang bata sa tiyan ni Jianzi. Anong nangyari? Kinakausap kita. Ikaw. Tito Go, huwag ka munang mag-alala. Natanong na namin si Xiaozi. Ayaw niyang sabihin ang kahit ano. Hintayin na lang natin siya magising bago natin tanungin uli. Ang reputasyon ng pamilyang Gu. Sinira ng babaeng walang hiya na yan. Nakakahiya. Kung susuriin ang oras, baka, sa huling party, anak niya at ni Jiang Qingji. Ano? Bago pa malaman ang katotohanan, walang sinuman ang dapat magsalita ng kung ano-ano. Wala akong pakialam kung kaninong anak yan. Hindi yan pwedeng manatili. Ayusin agad ang operasyon. Hindi na humaba pa ang usapan. Hindi. Anong sabi mo? Sabi ng doktor, espesyal ang kondisyon ni Xiaozi. Ito na lang ang tanging anak niya. Naisip mo ba ang mangyayari? Kapag kumalat ito, Pero naisip mo ba ang nararamdaman niya? isa lang siyang ampon ng pamilyang Gu. Sinabi ko na sa'yo, hindi ko hahayaang sirain niya ang reputasyon ng pamilyang Gu. Tio Go. Nag-alala lang si Guming Siu kay Xiaozi. Pwede tayong mag-isip. Ang solusyon na makakabuti sa lahat. Pwede akong magbigay daan. Pwede siyang manatili. Pero hindi niya pwedeng sirain ang reputasyon ng pamilyang Gu. Dahil anak yan ni Jiang Qingji. Ayusin agad ang kasal nila. Si Jiang Qingji ay isang gago. Itinutulak mo siya sa kapahamakan. Nagbigay daan na ako. Huwag kang maging mapagsamantala. Siya ang hindi nag-ingat, kaya wala siyang karapatang makipagtawaran. Sa totoo lang, may naisip akong paan. Hindi ba't sinabi ni Xiaozi noon na gusto niyang lumipa? Kung ipapaalam natin sa lahat, wala na siyang kinalaman sa pamilyang Gu. Ito, hindi ba ito ang pinakamagandang solusyon para sa lahat? Sa ganitong paan, mapapanatili ang reputasyon ng pamilyang Gu at mananatili rin ang bata. Pero, siya na lang ang bahala sa sarili niya pagkatapos nito. Tama ang sinabi ni Xiangya. Sige, gawin natin ang sinabi ni Xiangya. Ngayon, wala ka ng tutol, di ba? Ay, Xiaoxi. Kakagaling mo lang sa ospital, di ba? Hindi ka pwedeng laging nakakulong sa bahay. Magkakasakit ka niyan sa pagkabagot. Ay, narinig ko. May international wedding gown exhibit malapit dito.
Ang ganda raw. At may isang disenyo doon na halos kamukha ng wedding gown na nanalo ka dati. Ang gawa mo. Gusto mo bang tingnan? Ay naku. Samahan mo na lang ako, please. Sige na, please. Ay, tingnan mo. Maganda rin to, di ba? Pero, mas may dating pa rin ang disenyo mo. Ay, Xiaoxi. Iyan. Hindi ba yan ang Star Wish na dinisenyo mo? Magkamukhang magkamukha. Bigyan natin ng pinakamainit na palakpakan Ngayon, tawagin natin ang sikat na wedding gown designer, si Miss Xiangya. para ipakilala sa atin. Ang kanyang wedding gown na pinangalan ng Star Dream. Palakpakan natin si Miss Xiangya. Salamat sa inyong lahat. Ang inspirasyon ng Star Dream ay nagmula sa pinakamahalagang tao sa buhay ko. Dala nito, ang matinding pag-asa ko para sa sarili kong kasal. Nagsisinungaling ka. Ito ay gawa ni Giant Xi. Ikaw ang nagnakaw ng disenyo niya. Hindi ba yan yung ampo ng pamilya Gu na gustong akitin si Tio? Sa tingin ko, Nainggit lang siya kay Miss Xiangya. na ikakasal kay President Go. Kaya siya nanggugulo. Ang sama naman ng ugali. Bago magkaroon ng sapat na ebidensya, pakiusap, huwag ninyong impluensyahan ang opinyon ng publiko. At saktan si Xiao Si. Ito ay gawa ni Giant Xi. Ang katotohanan ay nasa puso ng bawat isa. Miss Giant, kumakalat ang balita na komplikado ang relasyon ninyo sa pamilya Gu. Dahil ba sa personal na gali? Sinisiraan mo si Miss Xiangya. Miss Jayan, Anong ebidensya mo para akusahan? si Miss Xiangya ng plagiarism. Mapapatunayan ko. Mapapatunayan ko. President Yu, Ano po ang tingin ninyo tungkol dito? Ang wedding gown na ito ay talagang gawa ni. Sandali. AMEA. Mapapatunayan ko, ang wedding gown na ito ay gawa ni Xiangya. Anong sabi mo? Sa pagkakataong ito, mayroon akong iaanunsyo. Mula ngayon, si Jianzi at ang pamilyang Gu ay wala ng anumang ugnayan. Si Jianzi ay likas na pasaway at hindi sumusunod sa patakaran. Maaming bises niyang sinira ang reputasyon ng pamilyang Gu. Kaya, wala kaming ibang pagpipilian kundi gawin ang desisyong ito. Ang napagkasunduan natin noon, na kapag gumaling na siya ay lalayuan mo na siya. Kung magbabago ang isip mo, huwag mo akong sisihin kung maging malupit ako. Tara na. Ihatid muna silang dalawa pabalik. Kaya, ikaw ang nagplanong lahat nito? Hindi ka dapat nagkagusto sa kanya. Sinabi ko na alis ako. Bakit pati ang tanging pangarap ko, ang pagdidis niyong wedding gown, ay sisirain mo pa? Isang emergency room na lang ang natitira. Sino ang unahin? Unahin sa Xiangya. Isang emergency room na lang ang natitira. Sino ang unahin? Unahin sa Xiangya. Hindi. Unahin si Jancy. Presidente Gu. Kung may mangyaring masama kay Miss Xiang, hindi natin ito maipapaliwanag sa pamilya Xiang. Sa oras na iyon, ang Gu group natin ay, Sinabi ko na, unahin si Jancy. Unahin siya. halika, tulungan niyo ako. Nurse, Dalhin siya sa recovery room. Dali. Doctor, kumusta na siya? nakaligtas siya. Pero ang bata, wala na. Huwag. Huwag mo akong iwan. Huwag. Chiaotzi.
Nasaan ang anak ko? Hindi totoo yan. Doktor. Gusto kong makita ang doktor. Xiaozi. Kumalma ka. Sabi ng doktor kailangan mong magpahinga. Gusto kong makita ang doktor. Siguradong may paraan siya para ayusin ito. Xiaozi. Ang anak ko. Xiaozi. Wala na ang anak ko. Xiaozi. Bitawan mo ako. Unahin mong iligtas si Xiangya. Bakit siya ang pinili mo? Bakit hindi ako ang pinili mo? Ikaw ang pumatay. Sa anak ko. Ikaw mismo ang pumatay sa anak ko. Ikaw ay isang mamamatay tao. Xiaozi. Hindi ako. Ikaw ang una kong iniligtas. Umalis ka. Ayoko nang makita ka. Kung gayon, magpahinga ka muna ng maayos. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako. Yung babaeng kakalabas lang. Ang emergency room, tumalon mula sa bintana. Nabalitaan kong nagpakamatay siya. Dahil sa pagkawala ng kanyang anak. Xiaoqi. Xiaozi. Ayos ka lang ba? Paglabas kong ospital. Lilipat na ako sa GoFamily. Hindi na ako magiging abala sa inyo. Xiaozi. Ikaw. Pagod na ako. Gusto kong magpahinga. Umuwi ka muna. Ang ginagawa ko ba? Talaga bang pinoprotektahan ko siya? Si Jancy ang mahal ko. Hindi ako papayag sa kasal kay Xiangya. Gago. Pumutol ang financial chain ng Gu Group. Malapit na itong malugi. Ang pagpapakasal sa pamilyang Xiang ang tanging paan. Ikaw ba? Sisirain mo ang pamilyang Gu para sa isang ampon? Sisirain mo ang pamilyang Gu? Ako ang bahala sa problema ng kumpanya. Pero hinding-hindi ako magpapakasal kay Xiangya. AMEA. Kung kaya mo talagang ayusin. Kung gayon, 8 taon na ang nakalipas. Hindi ko na kailangang kumilos. Gumawa ng aksidente sa sasakyan. Papatayin ang mga magulang ni Jianxi. Ano ang sinabi mo? Kung hindi lang sana ipinilit ng ama ni Jianxi noon, na ilantad. Ang problema sa technical na produksyon ng kumpanya, ang Gu Group. Matagal nang naging nangungunang kumpanya sa Jiangsheng. Kung gayon, bakit mo pa ako pinayagan noon? Inampon ko si Jancy. Gusto kong tiyakin na hindi siya magiging banta sa akin. Kung malalaman niya na ikaw ang anak ng pumatay sa kanyang ama. AMEA. Ano sa tingin mo? Anong mangyayari sa kanya? Ang sama mo. Mas mabuti pang. Sumunod ka sa sinasabi ko. Kung hindi, ito ang mangyayari kay Jianxi. Makita siyang ganyan. Masakit sa puso ko. Anong gagawin ko? Kung hindi mo pa rin siya kayang bitawan, wala akong magagawa kundi tuluyan siyang mawala. Inampon ka ni Mingxiu. Inilagaan ka.
para lang suklian ang kabutihan ng kanyang guro. Wala siyang nararamdamang pag-ibig sa'yo. Huwag ka nang umasa pa. Bakit? Hindi ka naniniwala? Kung gayon, ipapakita ko sa'yo. Hulaan mo. Sino ang pipiliin? Ni Mingxiu na paniwalaan? Ay, Xiaozi. Nabaliw ka na ba? Tulong. Nabaliw na si Xiaozi. Gusto ko lang siyang aliwin. Pero sinabi niyang ako ang may kasalanan. At gusto niya akong patayin. Xiaozi, wala na ang bata. Alam kong labis kang nalulungkot. Pero hindi mo naman pwedeng ibunton kay Xiangya ang galit mo. Wala siyang kinalaman dito. Hindi ako. Umalis ka. President Gu, Tumawag po ang sanatorium kanina. Ang lolo po ni Miss Jan. Baka po hindi na magtagal. Ito po ba? Sasabihin natin sa kanya? Huwag muna nating sabihin sa kanya. Sunod-sunod na masamang balita. Baka hindi niya kayanin. Kumuha ng pinakamagaling na doktor. Anuman ang halaga. Iligtas ang buhay ni Lolo Jan. Pero paano kung? Walang kung. Sa kalagayan niya ngayon, hindi niya kakayanin ang anumang pagbabago. Sej na. Opo, President Gu. Doctor, Kumusta ang kamay ng anak ko? Makakaapekto ba ito sa kanya? Sa kanyang paglikha sa hinaharap? Masyadong malalim ang suga. Kahit hindi ito makakaapekto sa normal na buhay, ang makapagpinta at makalikha, tulad ng dati, baka mahirapan na siya. Hindi na ako makakalikha. Ang aking kaera, nawasak na ang lahat ng pangarap ko. Ano pa ang silbi ng buhay ko? Hayaan niyo na lang akong mamatay. Gayon, kung hindi niyo ako bibigyan ng pananagutan, sisiguraduhin kong ang pamilyang Gunyo ay tuluyang mawawala sa Jiangche. President Xiang, huwag po kayong magalit. Kami po ang nagkulang sa pagdidisiplina. Aya nangyari ito. Bibigyan ko po si Miss Xiang ng isang kasyasyang pananagutan. Ipatawag niyo si Jianzi. Tito Xiang. Kakapanganak lang po ni Xiaozi. At aksidente lang po niyang nasaktan si Xiangya. Huwag niyo po sana siyang pahirapan. Hanggang ngayon, pinoprotektahan mo pa rin ang malas na yan. Ako po. Ang hindi nakaganap sa tungkulin ko bilang Fayan, na protektahan si Xiangya. Lahat ng kahihinatnan, ako ang mananagot. Kaya, ngayon, pinoprotektahan mo si Jianzi. Chairman Xiang, hindi po yan ang ibig niyang sabihin. Hindi ko po sinugatan ang kamay niya. Siya po ang sumugat sa sarili niya. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin nagsisisi. Gago ka. Lumuhod ka at humingi ng tawad. Sabi ko hindi ako ang sumugat. Bakit ako magsusorry? Ang galing naman ng ampon ng pamilyang Gu. Gu Qinyan. Sigurado ka ba? Ito ba ang hustisya para sa anak ko? Ngayon, papatayin kita. Poprotektahan mo pa rin siya? Ang bagay na ito. Bibigyan ko ng hustisya ang lahat at si Xiangya. Ayusin ko na umalis si Jianzi ng bansa. Mula ngayon, wala na siyang kinalaman sa pamilyang Gu. Ang resulta na ito. Masaya ka ba? Sa totoo lang, alam ko rin na si Jianzi ay pasaway. Hindi ko rin naman siya gustong masyadong pagkaabalahan. Jianzi, pinatawad ka na ni ate ngayon. Mabuti na rin na umalis ka ng bansa para matuto. Mabuti na rin. Mabuti na rin ito. Hindi ko naman talaga gustong manatili sa pamilyang Gu. Xiaozi. Patawarin mo ako. Ito lang sa ngayon, ang tanging paraan para maprotektahan ka. Assistantly. Ibalik mo siya. Kung wala ang pahintulot ko, huwag mo siyang hayaang lumabas ng kwarto kahit isang hakbang. Opo. Nagdusa ka. Pagtiisan mo muna ng ilang araw, kapag naayos na ang lahat, ako na ang mag-aayos ng pag-alis mo sa bansa. Si Jian Hui ba to? Malapit nang mawala ang lolo mo. Pumunta ka na sa ospital para makita siya sa huling pagkakataon.
Pakiusap, iligtas niyo ang lolo ko. Paparating na ako. Binibini, utos po ng binata. Hindi ka po pwedeng umalis ng kwarto. Malapit nang mawala ang lolo ko. Binibini, huwag niyo na po akong pahirapan. Buksan mo. Buksan mo. Kyo, malapit nang mawala ang lolo ko. Ho. Buksan mo. Anong nangyayari? Buksan mo. Assistantly, malapit nang mawala ang lolo ko. Pakiusap, palabasin mo ako. Tara na. Umalis ka diyan. Ako ang mananagot sa anumang mangyari. Anong nangyari sa lolo ko? Si Auxi. Magpakatatag ka. Patawad. Hindi ko nakita ang tawag mo. Xiaozi. Ang patay ay hindi na mabubuhay pa. Naniniwala akong ang kaluluwa ni Lolo sa langit. Ayaw kanyang makitang ganito. Aray, 3 araw na. Hindi pa uminom ang binibini. Kung magpapatuloy pa ito, hindi na kakayanin ng katawan ng binibini. Kontakin si Meiki para pumunta rito. Xiaozi. Meike. Bakit sa loob lang ng ilang araw? Ginawa mo ang sarili mong ganito. Meike. Umalis na si lolo. Ayaw na niya sa akin. Ayos lang, Xiaozi. Nandito pa ako. Sasamahan kita palagi. Meike. Pwede mo ba akong tulungan sa isang bagay? Narinig ko na si Lolo Jayan ay nagkasakit. Noong araw na may nangyari kay Miss Xiang, Utos ng binata. itinago niya sa binibini. Ha? Ibig mong sabihin, sinadya ng binata? Bakit naman? Si Miss Jayan ay patuloy na kumakapit sa binata. Pero siya, sa huli ay isang ulila na walang gustong kumuha. Paano siya makukumpara kay Miss Xiang? Sa tingin ko, gusto ng binata na gamitin ang pagkakataong ito. Para paalisin si Miss Jan. Kaya pala, hindi pala ako kailanman pinili. Anong gusto mong gawin ko? Tulungan mo ako. Tumakas dito. Kailangan kong mag-business trip ng isang araw. Pinapunta ko si Meiki para samahan ka. Kung may kailangan ka, tawagan mo muna si Assistant Lee. Siguro.
Nakatadhana na tayo sa ganitong wakas. Si Oxy, ako to, si Mickey. Meike, Xiaozi. Si Oxy, umalis na si Gumingxiu. May inayos akong sasakyan sa labas para sa'yo. Magpalit na tayo ng damit at umalis ka na agad. Hindi ka mahahanap ng mayordomo. Paano ka naman makakatakas? Huwag kang mag-alala, may paraan ako. Bakit pakiramdam ko may masamang mangyayari? Kanselahin ang mga lakad ngayon. Bumalik sa lumang bahay. Ngayong nakapagdesisyon ka na. Sige lang, huwag kang matakot. Alagaan mo ang sarili mo sa ibang bansa. Bilisan mo, umalis ka na. Tara na. Manong, magmaneho na po. Nasaan si Xiaozi? Tinatanong ko, nasaan si Xiaozi? Umalis na siya. Hindi na siya babalik. Anong sinasabi mo? Mula nang malaman niyang wala na ang anak ninyo. Mula noon, wala na kayong pag-asa sa isa't isa. Ang anak natin. Anong ibig mong sabihin? Sinasabi mo bang, ang dinadala ni Xiaozi ay anak natin? Talaga bang hindi mo alam? O nagkukunwari ka lang? Isipin mong mabuti kung ano ang ginawa mo noong gabing iyon. Noong gabing iyon, lasing siya. Pagkagising niya, wala siyang maalala. Mabuti na rin siguro. Ayoko siyang bigyan ng problema. Hayaan mo na lang. Itong manatiling sikreto sa puso ko. Baby, ngayon ang ika-negatibo 30 araw mo sa mundong ito. Pero hindi pa rin alam ni Mama kung paano sasabihin kay Papa. Maghintay pa tayo, okay? Diyos. Patawad. Ang numerong inyong tinatawagan ay pansamantalang hindi konektado. Ang numerong inyong tinatawagan ay pansamantalang hindi konektado. O nakapatay. Para mag-iwan ng mensahe, pindutin ang isa. Xiaozi, huwag kang umalis. Huwag mo akong iwan. Xiaozi, alam ko na ang lahat. Kasalanan ko ang lahat. Huwag kang umalis, please. Xiaozi, mahal kita. Xiaozi. Anong nangyari kay Xiaozi? Malubha ang pagdurugo sa utak. Kailangan ng agarang operasyon sa ulo. Pero napakataas ng panganib ng operasyon. Natatakot ako na si Xiaoxi ay. Ano ang pinakamasamang mangyayari? Hindi mo na siya makikita pa. Kung nakapagdesisyon ka na, pumirma ka na. Pakiusap. Kailangan mo siyang iligtas. Hindi ko siya kayang mawala. Xiaoxi, kailangan mong lumaban. Ihanda ang epinephrine. Patuloy na bumababa ang presyon ng dugo ng pasyente. Ang tibok ng puso ay mas mababa sa 80. Malapit nang mag-shock ang pasyente. Defibrillator, bilis.
Si Aoxi, sinabi mo. Pagod na ako. Hindi ko na kaya. Kung may susunod na buhay, sana hindi ko siya nakilala. Si Aoxi. Si Aoxi. Kumusta? Matagumpay ang operasyon, di ba? Si Aoxi. Sinabi niyang pinagsisisihan niyang nakilala ka. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Masyado akong mahina. Hindi ko kayang harapin ang nararamdaman ni Xiao Tzi para sa akin. Pero ang lahat ng ito ay dahil sa labis kong pagpapahalaga sa kanya. Natatakot akong mawala siya. Kaya inapi mo siya. Binaliwala mo siya, sinaktan mo siya. Hindi mo man lang ba siya tinanong kung ano ba talaga ang nasa isip niya? Gu Mingxiu. Isa kang gago. Ikaw ang sumira sa kanya. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Gagawin ko ang lahat para makabawi kay Xiao Tzi. Basta't magkasama kami, wala akong pakialam sa anuman. Sa susunod, Gu Mingxiu. Huli na ang lahat. Hindi mo na siya makikita pa. Wala na si Xiaoxi. Hindi. Impossible. Hindi mamamatay si Xiao Tzi. Ayaw lang niya akong makita, kaya inutusan kanyang lokohin ako. Ayos lang. Kaya kong maghintay. Kaya kong hintayin na mawala ang galit niya. Gu Mingxiu, patay na si Xiaoxi. Tanggapin mo na ang katotohanan. Ito ang ipinabibigay ni Xiaoxi sa'yo bago siya mamatay. Sabi niya, kung may susunod na buhay, ayaw ka na niyang makita. Tio. Gusto kita. Hindi ba sinabi ko sa'yo na bawasan ang pag-inom? Masama ang tiyan mo. Hindi ka dapat umiinom ganoon karami. Xiao Tzi. Kasalanan ko lahat. Hindi ko dapat itinulak ka palayo. Tulad ng sinabi mo, gusto rin kita. Gusto ko ring makasama ka. Xiaozi. Mingxiu, hindi na mabubuhay ang patay. Nandito pa ako. Sasabayan kita palagi. Xiao Tzi. Mingxiu, patay na si Xiaoxi. Ako si Xiangya. Bakit ka nandito? Nag-alala ko sa'yo. Baka kung ano ang gawin mo. Huwag kang makialam. Umalis na si Xiaoxi. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Sigurado ako, ayaw ka rin niyang makitang ganyan. Alam kong galit siya sa akin. Kaya kahit sa huling pagkakataon, ayaw niya akong makita. Tingnan mo ang itsura mo ngayon. Wala kang silbi. Sinasabi ko sa iyo, ang kasal mo kay Xiangya ay napagdesisyunan na. Kung maglakas loob kang ipagpaliban ang kasal, dahil sa isang patay na tao, hindi kita patatawarin. Kung hindi dahil sa iyo, hindi mamamatay si Xiao Tzi. Lahat ng ito ay kasalanan mo. Ang pagkamatay niya. Paano mo isisisi sa akin? Iyon ang kanyang kapalaran. Ikaw ang pumatay sa kanyang mga magulang. Ikaw ang hindi direktang pumatay. Sa kanya at sa aming anak, sinasabi ko sa iyo, kailangan mong panagutan ang kanilang pagkamatay.
Huwag kang magsalita ng kung ano-ano, kung wala kang ebidensya. Kung hindi dahil noon, kinupkop siya ng pamilyang Gu, baka hindi na siya buhay ngayon. Sa araw ng kasal, huwag kang magbibigay ng kahihiyan sa akin. Xiaozi, bibigyan kita ng hustisya. Ang dating Jianxi ay patay na. Tio, sa susunod na magkita tayo, sana ay iba na ang sitwasyon. Mingxiu, palagi akong nasa tabi mo. Ano man ang mangyari, hindi kita iwan. Bakit? Si Jianxi ay isa lang, ampon na nakatira sa iba. Ako, ang panganay na anak ng pamilyang Shang, may magandang pinagmulan, may magandang pangangatawan, may magandang hitsura. Saan ako nagkulang sa kanya? Hinding-hindi ka magiging katulad niya. Wala na si Xiaozi. Ang kasunduan sa kasal, tapos na. Gu Mingxiu, ang pag-atras sa kasal, ganoon ba kadali? Pag-isipan mo ng mabuti. Gu Mingxiu, ang pag-atras sa kasal ay nangangahulugang hindi. Makukuha ng pamilyang Gu ang investment ng pamilyang Shang. Sigurado ka ba sa gagawin mo? Lubos akong sigurado. Huwag mong kalimutan. Ang kapangyarihan sa buhay at kamatayan ng Gu Group ay nasa kamay pa rin ng pamilyang Shang. Gu Mingxiu, gusto mo rin bang matulad sa sinapit ni Jianxi? Para sa Gu Group, hindi papayagan ni Gu Qinyan. Nagawin mo yan. Anong ibig mong sabihin? Anong ibig sabihin na? Gusto ko ring matulad sa sinapit ni Jianxi. Wala. Ang ibig kong sabihin, para sa Gu Group, si Tio Gu, hindi kanya papayagan na gawin yan. May kinalaman ka ba sa pagkamatay ni Jianxi? Sabihin mo, Kailangan mong pakasalan siya. Kung hindi, si Gu Qinyan, hindi kanya palalampasin. Hindi ka ba natatako kapag nalaman niya ang totoo sa pagkamatay ni Jianxi? Ibubuking ka niya. may ebidensya ba siya? Basta sabihin mo lang sa pinsan mo, nalinisin niya ng maayos. Walang mangyayari. Huwag kang mag-alala. Kamatay lang ni Jianxi. Normal lang na hindi niya matanggap. Bigyan mo lang siya ng oras. Titiyakin ko sa'yo na magiging maayos ang lahat at magiging ginanggu ka. Ayusin mo ng mabuti. Burahin mo lahat ng bakas. Ang CCT, ang dashcam. Huwag kang mag-iwan ng anumang bakas. Magtiwala ka sa akin sa mga ginagawa ko. Pero, ang pabor na ipinangako mo sa akin, Ang 300 milyong pondo para sa proyekto. Bukas, sa tamang oras, ipasok sa account ng Jiang Group. Gawin mo lang ang trabaho mo. At bantayan mo ang bibig mo. Naintindihan? Sana nga maging maayos ang lahat. Gusto mo rin bang matulad sa kanya? Magiging katulad ng sinapit ni Jianxi. Si Gu Qinyan, para sa Gu Group, ay hindi kanya papayagan na gawin yan. President Gu, ito po ang paunang ulat ng investigasyon tungkol sa aksidente ni Miss Jian. Natukoy na ang driver na may sala. Siya ang driver ng pamilya ni Jiang Qingjie. Jiang Qingji. Ang pinsan ni Shangya? Opo. At ang Shang Group ay biglang nagbigay ng 300 milyong proyekto. Sa Jiang Group, hindi ko lang po alam kung may koneksyon ito. Si Jiang Qingji at Shangya ay wala pang lakas ng loob na gawin ito. Siya lang. Maghanap ka ng mapagkakatiwalaang tao para imbestigahan ito. Huwag kang mag-ingay. Opo. Gaano katagal mo pa ipagpapaliban ang kasal natin? Malaki ang epekto sa akin ng pagkamatay ni Jianxi. Kailangan ko ng oras para makapag-adjust. Kaya, umapayag ka na magpakasal tayo. Ang petsa ng kasal. Ako ang magdedesisyon. Si, mag-adjust ka ng mabuti. Gaano man katagal, hihintayin kita. Sasabihin ko sa lahat ang magandang balitang ito. Sa ganitong paraan lang, may pagkakataon akong malaman ang katotohanan mula kay Shangya. nahanap ko na ang lahat ng impormasyon tungkol sa aksidente ng mga magulang mo noon. Nandito lahat. Bago mo buksan at tingnan,
Siguraduhin mong handa ka sa anumang malalaman mo. Ang pagkamatay ng mga magulang mo, posibleng may kinalaman sa pamilyang Gu. Ano? Pati ang aksidente mo. Malaki ang posibilidad na gawa rin ng pamilyang Gu. Kuya He, tulungan mo akong magpalit ng pagkakakilanlan. Gusto kong bumalik sa Jiangqian. Simula na yon, ang pagkakakilanlan mo ay ang nag-iisang tagapagmana, ang pamilyang Xiao ng Xishang Group, Xiao Hanji. Kung gusto mong maging siya sa maikling panahon, kailangan mong matiis ng hira. Hindi ako natatakot. Ang galing niya sa pagsasayaw, nanalo na siya ng maraming paramal. Ang galing niya sa pagpipinta, nagkaroon na siya ng sariling art exhibit sa Louvre Museum sa Paris. Xiao Tse, lahat ng pagtitiis na ito, para lang bumalik sa impyernong iyon. Sulit ba? Sulit. Ang kaibahan, sa pagkakataong ito, hindi na ako ang sunod-sunuran. Namanika, batiin natin si Amy Gumingsi. At Miss Xiangya. Ang maligayang kasal. Hanji, isang tagahatol na naghahanap ng katotohanan. Si Miss Xiao Hanzi ng Xishang Group. Ay nagpadala ng regalo. Xiaozi. Ang anak ng Xishang Group. Hindi ba siya laging nasa ibang bansa? Bakit siya biglang bumalik? Xiao Tse, Hindi ka patay. Ikaw nga. Sa tingin ko, nagkamali po kayong pagkakakilala, Margo. Mingxiu, kumalma ka. Wala ang aking ama. Kaya pesensya na. Ang pamilyang Xiao ay naghandang regalo para sa bagong kasal. Naihatid na ang regalo, kaya hindi na ako magtatagal. Binabati ko kayong dalawa. O maligayang kasal. Xiaozi. Mingxiu, Xiaozi. Xiaozi, alam kong ikaw yan. Bakit mo ako niloko? Alam mo, Kung hindi ako nagkakamali. Kanina lang ay nagpakilala na ako. Kay Ginoong Ge. Ang pangalan ko ay Xiao Hanzi. Xiaozi. Alam kong nagkasala ako sa'yo noon. Kasalanan ko ang lahat. Pakiusap. Bigyan mo ako ng pagkakataong makabawi. Sige na. Ginoong Ge. Mapapatawad ko ang emosyonal mong pagkawala sa kontrol. Dahil sa pagkamali ng pagkakakilala. Pero hindi ibig sabihin yan. Ay pwede mo na akong bastusin ng walang katapusan. Respetuhin mo ang sarili mo. Xiaozi. Hindi ko alam ang pinagdaanan mo. Pero bakit ka nagpapanggap na hindi mo ako kilala? Bitawan mo ako. Xiaozi. Alam kong galit ka sa akin. Pero nagbago na ako. Pakiusap. Patawarin mo ako. Sige na, bitawan mo ako. Xiaozi. Gu Mingqiu, respetuhin mo ang asawa ko. Asawa? Hiting Tsuan, anong drama mo? Ang tagal na nating magkasama. Paano ka nagkaroon ng asawa? Nagkakilala kami sa ibang bansa. Naramdaman naming bagay kami. Kaya napakasal kami. May problema ba? Anong sabi mo? Huwag mo nang guluhin ang asawa ko. Kung hindi, hindi kita palalampasin. Ayos ka lang ba? Halatang halata, si Gu Mingqiu ay nagsisisi pa rin. Sa pananakit niya sa'yo noon, nagsisisi. Ano ngayon? Bumalik ako para lang imbestigahan ang katotohanan. Kung nagsisisi man siya o hindi, anong kinalaman niyan sa akin? Kahit nagpalit ka ng pagkatao. Sa tingin ko, hindi sila madaling maniniwala. At hindi rin sila titigil. Kaya kailangan mong maging mas maingat. Mas maganda ngayon. Gusto kong imbestigahan nila ako para malaman ko ang totoo sa pagkamatay ng mga magulang ko noon. President Gu. Ang paunang resulta ng investigasyon tungkol kay Miss Xiao Hanzi ay lumabas na. Sabihin mo. Siya nga talaga ang nag-isang legal na tagapagmana ng Xiao Group. Ang grupong ito ay napakalakas. Si Miss Xiao na ito, lumaki siya sa Europa mula pagkabata. Mataas ang kanyang galing sa sining. Sa sayaw at sining,
Nakakuha siya ng maraming internasyonal na parangal. 2 taon na ang nakalipas. Nakilala at pinakasalan niya sa Heting 1 sa Europa. Nabalita ito noon. Pero ano? Sabi-sabi, si Miss Uyaw, 2 taon na ang nakalipas ay biglang nawala. Sa loob ng ilang panahon, nang muli siyang lumitaw. Ito ay sa balita ng kasal niya kay Heting Juan. Iyon na. Nawala 2 taon na ang nakalipas. Tapos biglang lumitaw. Sinasabi ng aking kuto. Siya si Xiaozi. Miss Xiao, humihingi ako ng paumanhin sa aking pagiging padalos-dalos kanina. Sa iyo at kay Kuya He. Sana ay hindi ninyo ito masamain. Masyado naman kayong nag-alala, Emargo. Kung ito ay isang hindi pagkakaunawaan, sapat na ang linawin ito. Pero nagulat din ako na mayroong ganito sa mundo, na kamukha ko. Talagang magkamukhang magkamukha. Nasaktan ko siya noon. Ang kanyang pagkamatay para sa akin ay ang pinakamalaking sakit. Miss Xiao, gusto ko sanang humingi ng payo sa'yo. Kung susubukan kong itama ang mga pagkakamali ko ngayon. Sa tingin mo, mapapatawad niya pa kaya ako? Sa tingin ko, hindi na siguro. Dahil patay na siya, hindi ba? Ang patay ay patay na. Emargo, magpatuloy ka na lang sa buhay. Pero, Nga, dapat lang na magpatuloy ang buhay. Hello, Miss Chiao. Ako si Xiangya, ang asawa ni Gu Mingxiu. Hello, Emaraska. Hansi, gabi na. Tara na, umalis na tayo. Ang pagkakahawig ay isa ring uri ng tadhana. Para sa tadhana, Xiangya, si Jianxi ay may matinding allergy sa alak. Kung hindi ka inom, ibig sabihin ikaw siya. Hansi, hindi siya sanay uminom. Ako na lang ang papalit sa kanya. Gusto. Isang baso lang naman ng alak. Naniniwala akong hindi naman tatanggi si Miss Yao. Hindi ba? Dahil mainit ang pag-imbita ni Amarasco. Sige, inumin ko na. Tingnan natin kung gaano kakatagal makakatagal. Nabalitaan kong napakatalino ni Miss Xiao at malalim ang kaalaman sa pagsasayaw. Hindi kaya siya magpakitang gilas ng sayaw para masilayan ng lahat. Sage, si. Abangan ko ang performance mo. Hubby, ikaw na ang magiging dance partner ko. Gustong gusto ko. Uminom ng alak pero okay lang siya. Talaga bang hindi siya? Miss Xiao, Miss Chiao, nasa loob ka ba? Ayos ka lang ba? Emargo, hindi ka ba marunong magbasa? O kaya, may kakaibang gusto ka ba? Nakita ko kanina, biglang umalis si Miss Chiao. Mukhang hindi siya okay. Kaya sumunod ako, para tingnan kung ayos ka. Emargo, ikaw na lang ang alagaan mo. At ang asawa mo. Ang paa mo, nasugatan. Kumpara sa sugat ko noong bata,
Wala naman itong kwenta. Laging sabi ni Lolo, para magmukhang elegante sa harap ng iba, kailangan mo magtiis sa likod. Sa pag-isip kong gayon, may punto rin pala. Sa lahat ng taong ito, para iwasan ako. Marami kang pinagdaanan. President Gea, nandito ka na naman. Ang drama na tong pagkakamali sa tao. Hanggang kailan ka pa magpapanggap? Tanggapin mo man o hindi, naniniwala ako sa aking kutob. Hindi ko hinihingi ang kanyang kapatawaran. Ngunit ibibigay ko ang lahat para itama ang aking mga pagkakamali. Kahit pa ang buhay ko ang kapalit. Sabi ng aking impormante sa ibang bansa, Si Xiao Hanzi. ay talagang ang nag-isang. Tagapagmana ng pamilyang Chiao. Nagkataon lang ba talaga? Kailangan pa ba natin siyang saktan? Naman. Sino ba naman ang may gusto? Sa mukha na hindi ko gusto. Tungkol sa aksidente ng iyong mga magulang, ito ay pinlano ni Gu Qinian at ng pamilyang Xiang. Ang layunin ay agawin ng MOMA. Resulta ng pananaliksik ng iyong mga magulang. Ang dalawang pamilyang ito ay talagang magkasabwat. Ang utang na dugo na ito, gusto kong bayaran nila ng doble. Miss Chiao, libre ka ba bukas? Gusto kitang imbitahan sa isang hapunan. Isang imbitasyon mula kay Miss Xiangya, isang karangalan para sa akin. Nalaman ni President Go Na ang tunay na Xiao Hansi ay namatay na 2 taon na ang nakakaraan. Ang kasalukuyang Xiao Hansi ay si Miss Genzi. siya nga si Xiao Zi. Buhay pa si Xiao Zi. Mabuti, ihanda ang sasakyan. Punta sa pamilyang He. Xiao Zi. Xiao Zi, nasaan ka? Xiao Zi, lumabas ka na. Alam kong ikaw yan. Gu Mingqiu, anong pinagsasasabi mo? Huwag ka nang makunwari. Matagal ko nang nalaman. Ang tunay na Xiao Hanzi ay patay na 2 taon na ang nakalipas. Ang Xiao Hanzi ngayon ay si Genzi. Sabihin mo, nasaan siya? Pinuntahan niya si Xiangya. Tinawagan ko siya, pero hindi niya sinasagot. Hanapin niyo agad kung nasaan siya. Kailangan nating mahanap si Xiao Zi. Ipinapakita ng video na kinidnap ni Xiangya at ng ilang hindi kilalang tao. Si Miss Genzi, ang kanilang sasakyan, huling nakita sa abandonadong pabrika sa labas ng syudad. Anong balak ni Miss Xiang? Xiao Hanzi. Dapat Jianzi ang itawag ko sa'yo, di ba? Mahilig din ba si Miss Xiang makamaling tao? Huwag ka nang magkunwari. Nakita ko na ang hitsura mo kapag allergic ka sa alak. Ang mga pantal sa lig mo, ang nagbunyag sa'yo. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Kung umalis ka na, bakit ka pa bumalik? Bakit ka pa babalik para agawin sa akin si Mingxiu? Hindi ako bumalik para sa kanya, kundi para alamin ang katotohanan. Hindi ba't mahilig kang magpanggap na patay? Kung gayon, ako mismo ang maghahatid sa'yo ngayon, para mamatay ka ng tuluyan. At hindi ka na makakabalik pa, para agawin sa akin si Mingxiu. Sage, sugurin. Bakit hindi mo pa rin siya kayang palayain? Dahil agawin niya sa akin. Ikaw. Hindi ko papayagan na gawin niya yan. Kailangan siyang mamatay. Ngayon, nandito ako. Walang sinuman ang makakasakit sa kanya. Tingnan natin kung paano mo siya poprotektahan ngayon. Sugurin. Gusto kong makita mo siyang talagang mamatay sa harap mo. Ito lang ang paraan para mawala ang pag-asa mo.
Huwag. Tigil. Dali, dalhin niyo sila. Xiangya, malapit na ang pulis. Huwag ka nang magkamali pa. Gu Mingxiu. Ako ang nagmamahal sa iyo. Hindi siya. Sapat nang mahal ko siya. Kung gayon, hindi ko hahayaan na maging masaya ka sa pag-ibig mo. Mingzi, Xiaozi. Huwag kang umalis. Xiaozi. Presidente Gu, gising na po pala kayo. Kumusta po ang pakiramdam ninyo? May masakit po ba sa inyo? Nasaan si Xiaozi? Nasaan siya ngayon? Nasaktan ba siya? Wala na pong malubhang pinsala, si Miss Uyao. Sinundo na po siya ni Mr. Hepawi. Pero si Miss Sheng, Pa sa isang taong walang kinalaman. Ipapakulong mo ang sarili mong asawa? Nabaliw ka na ba? Ipapakulong mo si Miss Xiangya? Paano na ang pamilyang Gu pagkatapos? Wala kang silbi. Puro ka lang gulo. Kung nagkamali siya, dapat lang na maparusahan siya. Gago. Sino ba talaga ang Qiao Hanshi na yan? Bakit ganoon na lang ang pagpapahalaga mo sa kanya? Hindi pa malinaw ang investigasyon sa aksidente ng mga magulang ni Xiaozi noon. Hindi pa niya dapat malaman na bumalik si Xiaozi. Kung hindi, tiyak na gagawan niya ng masama si Xiaozi. Huli kitang nakitang ganyan. Noong buhay pa si Jianzi. Sino ba talaga yang Qiao Hanshi na yan? Narinig ko, kamukhang-kamukha niya si Jianzi. Magkamukha lang sila. Mas mabuti kung ganoon. Alamin mo, Ang lahat, tungkol sa Qiao Hanshi na yan. Gusto kong malaman kung sino talaga siya. opo, Xiaozi. Ginoong Ga, may kailangan ka? Sa loob ng 2 taon. Maayos ka ba? Ano naman ang pakialam mo kung maayos ako o hindi? Alam kong galit ka pa rin sa akin, kaya ayaw mong magpakilala. Pero ngayong nakita kitang buhay, may pagkakataon pa akong bumawi. Ginoong Gu, kung nandito ka para humingi ng tawad, hindi na kailangan. Dahil tinulungan mo ako noon. Tayo ay quits na. Wala na tayong anumang ugnayan pagkatapos nito. Kits na? Hindi ganoon. Kung gayon, ano ang gusto mo? Gusto mo bang sabihin kung pinatawad na kita? O gusto mo na namang bumawi sa akin? Xiaozi. Alam ko, ang sakit na idinulot ko sa iyo, hindi na mababawi pa, pero gusto ko pa ring sabihin sa iyo, tunay akong nagmahal. Nakaraan na yan, nakaraan na. Pakiusap, mag-ingat ka sa sarili mo. Xiaozi. Nga pala. Ako si Xiao Hanse. Ako ang asawa ni Heting Kuan. Pakiusap, Margo, huwag mo na akong abalahin mo lang ngayon. Gamingsi, ano ba talaga ang gusto mo? Xiaozi. Araw-araw, iniisip kita. Sa loob ng 2 taon, iniisip ko lang, kung sana noon, hindi ako nag-alala sa usapin ng iba. Baka ang anak natin, buhay pa sana. Makikita mo pa sana si Lolo sa huling pagkakataon. Huwag mong banggitin ang pamilya ko. Hindi ka karapat-dapat. Dahil sa inyo, pamilyang Gu, nasira at nawala ang pamilya ko. Hindi mo ba alam? Xiaozi. Nalaman mo na ang lahat. Plano ko sanang hintayin kang umalis sa bansa, bago ko sabihin sa'yo, pero si Gukinyan, binantaan niya ako gamit ang kaligtasan mo. Kaya ako, Alam mo na pala. Kaya inampon mo ako. Para kontrolin ako? Gamingsi. Galit ako sa'yo. Umalis ka. Xiaozi. Xiaozi, Xiaozi. Xiaozi. Ayos ka lang ba? Anong nangyari? Patawad. Xiaozi. Alamin ko ang lahat ng katotohanan noon. Bibigyan kita ng hustisya. Ang mga taong nanakit sa'yo, wala akong palalampasin.
Huwag mo nang isipin ang nakaraan. Kung buhay pa ang bata. Baka tinatawag na niya akong mama ngayon. Hindi sinabi sa'yo ni Gu Minchu noon. Baka may pinangangambahan siya. Tutal, si Gu Qinyan ay kilalang malupit. Pero hindi yon dahilan para saktan niya ako. Ang lahat ng ito ngayon, siya ang may kagagawan. Kung sinabi lang niya sa akin ng mas maaga. Ngayon, hindi sana ganito ang kalalabasan namin. President Gu, ang pinapaimbestigahan niyo sa akin. May resulta na. Sabihin mo. Ang aksidente sa sasakyan ni Miss Jen noon. Hindi talaga aksidente. Kabilang sa mga kasali si Miss Xiangya. At saka, Sabihin mo. at noon, ang kamay ni Miss Xiangya ay nasugatan. Ito ay isang palabas na siya mismo ang nagplano. Mali ang paghusga natin kay Miss Jan. Sabi ko hindi ako. Bakit ako magsusorry? Paumanhin. Clealzy. Hello? Ano? Alam ko na. Chairman Ge, Miss Kuyao. Eh, hindi. Miss Jan, mukhang nagsimula na. Ang commercial attack laban sa Gu Group. Inaasahan ko na yan. Lihim na kinontak ni Miss Uyao ang ilang mahalagang shareholders. May mga palatandaan na gusto niyang bilhin ang Gu Group. Sino ba talaga yang si Xiao Hanshi? Bakit niya alam na alam ang lahat ng detalye ng Gu Group? Sa negosyo, ang bawat isa ay umaasa sa sariling kakayahan. Ano ngayon kung mas mahina ang kakayahan? Sinasabi mong mas mahina ang kakayahan ko? Sage, tingnan natin kung gaano kalaki ang kakayahan ni Xiao Hanshi. Ayusin mo ang meeting namin bukas. Gusto ko siyang harapin ng personal. Opo. Miss Xiao, huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Ang mga ginawa mo kamakailan ay malubhang nakaapekto sa interest ng Gu Group. Gusto kong malaman, ano ba talaga ang layunin mo sa mga ito? Normal na pamamaraan lang sa negosyo. Bakit? Hindi ka ba marunong matalo? Miss Xiao, huwag mong kalimutan. Hindi pa nagtatagal ay iniligtas ka ng anak ko. Hindi ka man lang marunong magpasalamat. Sa halip ay sinasamantala mo pa ang sitwasyon. Kung tama ang pagkakaalala ko. Ang dahilan kung bakit ako napunta sa panganib ay dahil sa iyong mabuting manugang. Huwag masyadong maging malupit ang mga kabataan. Dapat marunong mag-iwan ng daan para sa sarili. Ganyan talaga ako kumilos. Kung hindi mo gusto, sige, subukan mo ako. Hihintayin kita. Ikaw. Kapag pinilit mo lang siya, doon lang siya muling kikilos. Sa ganoong paraan lang, mahuhuli natin ang ebidensya ng kanyang krimen. Dahil ayaw mong makinig sa mabuting paraan. Huwag kang magtaka kung gagamit ako ng ibang paraan. Bakit hindi mo binuksan ang ilaw? Sanay na ako. Ang papilit mo kay Gu Qinyan ay para muli siyang kumilos laban sa iyo at doon siya malalantad. Talaga? Pero sa gagawin mo, malalagay ka ulit sa panganib. Pero kung hindi ito gagawin, hindi natin mahahanap ang matibay na ebidensya laban sa kanya. Kaya kailangan kong isugal ang sarili ko. Pero sa ganyan, maaari kang mawalan ng buhay. Hindi ako natatakot. Basta't matanggap niya ang nararapat na parusa. Handa akong mamatay. Hindi mangyayari yan. Hindi ko hahayaang mapahamak ka. May ingay sa labas, bilisan mo. Makinig kayo. Utos ni Chairman Gu. Walang ititirang buhay kay Xiao Hanshi. Xiao Tsi. Si Xiao Tsi, siya ay, Post-traumatic stress disorder. ano? Walang nakakalam kung ano ang pinadaanan niya. Mag-isa sa ibang bansa. Nang makilala ko siya, siya ay inaapi ng isang grupo ng mga basagulero. Siguradong magpapadala pa si Gu Qinyan ng mga tao. Pumunta muna kayo sa akin. Kumusta na siya? Hindi pa gising. Kwentuhan mo ako tungkol sa kanya sa ibang bansa. Ang mga nangyari bago ko siya nakilala.
Hindi niya kailanman sinabi sa akin. Pero, alam kong marami siyang pinadaanan. Dinala ko siya sa ospital. Sabi ng doktor mayroon siyang post-traumatic stress disorder. Sabi ng doktor, ang tindi ng trauma niya ay dahil sa maraming masasamang karanasan, kaya naging ganito kalala. Ako ang may kasalanan sa lahat. Ginagamit ako ni Gukinian para takutin siya noon. Natakot akong saktan niya si Xiaozi, kaya lumayo ako sa kanya. Hindi ko inakala na mas malaking sakit pa ang idudulot ko sa kanya. Ang aksidente sa sasakyan noon, mukhang si Xiangya ang may gawa. Pero sa likod nito, si Gukinian ang nagutos. Parehong paraan, 10 taon na ang nakalipas. Hindi ba't ganoon din ang ginawa niya sa mga magulang ni Jianzi? Hindi ba't ganoon din ang ginawa niya sa mga magulang ni Jianzi? Teka, may isa pa akong bagay na matagal ko nang iniisip. Napasya akong sabihin sa iyo. Ano yon? Nalaman ko na si Gukinian. Baka hindi mo siya tunay na ama. Ano bang pinagsasabi mo? Impossible yan. Siya ang nagpalaki sa akin mula pagkabata. Hindi ako nagbibiro. 30 taon na ang nakalipas. Ang binatang si Lin Jingye ng pamilyang Lin at si Gukinian ay parang magkapatid. Sabay silang nagmahal sa isang babae. Pero ang babaeng iyon, sa huli ay pinili si Lin Jingye. Sa harap, binati sila ni Gukinian. Pero sa likod, tinlano niyang sirain ang Lin Group hanggang sa malugi. Ang mag-asawang Lin ay namatay din sa isang aksidente sa sasakyan. Naiwan ang isang sanggol na lalaki. Matapos ang aksidente ng pamilyang Lin, hindi na nakita ang bata. At sa panahong iyon, si Gukinian ay nagdala ng isang sanggol na lalaki sa pamilyang Gu. Paano mo nalaman ang tungkol dito? Noon ang aking ama ay nasa loob din ng sasakyang iyon. Nang mangyari ang aksidente, tumatawag ako sa kanya. Pagkasagot niya ng tawag, agad siyang. Narinig ko ang pag-uusap ni Gukinian at ng kanyang assistant. Maaring hindi ka maniwala sa akin. Pero ito ang ulat ng investigasyon sa aksidente noon. Maari mo itong tingnan. Huwag mo nang isipin ang ugnayan ng pamilya. Si Gukinian ay dapat ding managot sa kanyang mga ginawa. Magbabayad siya. Post-traumatic stress disorder. Walang nakakalam kung ano ang pinadaanan niya. Mag-isa sa ibang bansa. Nang makilala ko siya, binubuli siya ng isang grupo ng mga basagulero. Xiaozi. Ako. Nasaan si Tingkuan? Nagpapahinga siya sa kabilang kwarto. Uwi na ako. Hindi pa magaling ang katawan mo. Alam ko ang kalagayan ng katawan ko. Bitawan mo ako. Hindi ka pa magaling. At hindi rin ligtas sa pamilyahin ngayon. Kami na ang bahala sa problema namin. Xiaozi. Kumalma ka at pakinggan mo ako. Chairman, bakit po kayo nandito? Nasaan si Guming Chiu? Ah, si President ko po? Nasa kumpanya po siya. Kalokohan. Nasa kumpanya ako. Bakit hindi ko siya nakita? Huwag mong isipin na hindi ko alam na tinatago niya ang babaeng iyon. Chairman. Wala po talaga si President Gu. Sabihin mo kay Guming Chiu, mas mabuting huwag siyang tumulong. Ang babaeng nagngangalang Piao, kailangan niyang hapin ako. Kung hindi, huwag mo akong sisihin kung pati siya ay isasama ko. Opo. Pwede mo na ba akong bitawan ngayon? May masakit pa ba sa'yo? Bakit mo ako iniligtas? Sinabi ko na poprotektahan kita habang buhay. Sa unang bahagi ng buhay ko, hindi ko nagawa. Pero sa ikalawang bahagi, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para protektahan ka. Protektahan? Naalala ko pa noon. Pinanood mo lang akong mapagbintangan, pero wala kang ginawa. Hindi mo ba naisip na ang salitang protektahan na lumabas sa bibig mo
ay napakakutya at nakakatawa? Alam kong marami akong nagawang maling bagay na hindi na mababawi. Pero, Tama na. Ayoko nang marinig ang mga nangyari noon. Ang nakaraan ay nakaraan. Hindi na tayo makakabalik. Tama ka. Dati, hindi kita naprotektahan ng maayos. Pero ngayon, hindi ko hahayaang masaktan ka pa. Patutunayan ko yan sa aking mga gawa. President Gu, lumabas na rin ang resulta ng ENA test. Si Chairman Gu ay talagang hindi ninyo tunay na ama. Tungkol sa investigasyon sa inyong pamilya, kinumpirma rin nito ang sinabi ni MRH. Ang aksidente sa sasakyan ay talagang inayos ni Chairman Gu. Magpatuloy sa pagkalap ng ebidensya. Tandaan, gawin ito ng palihim. Opo. Patawad. Sanay na ako. Pwede ba akong umupo dito? Sandali lang. Sed. Daddy, gusto kong balansehin ang pag-ibig at pagmamahal sa pamilya. Pero kalaunan, natuklasan kong para akong isang biro. Kung sino pa ang gusto kong protektahan, sila pa ang nasasaktan ko. Namatay ka dahil sa akin, pati na rin ang ating anak. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Ngayon ko lang nalaman na ang taong tinawag kong ama sa loob ng 30 taon ay siya palang pumatay sa buong pamilya ko. Nakakatawa, di ba? Para sa isang kaaway. Sinaktan ko ang pinakamahalaga sa akin. Paano mo nalaman na hindi mo tunay na ama si Gukinian? Tinulungan ka ni Hiting Suan sa investigasyon sa pamilyang Jan. At doon niya nalaman ang lahat. Noon, ginamit ni Gukinian ang nangyari sa mga magulang mo para takutin ako. Natakot akong iwan mo ako kapag nalaman mo. Pero mas natakot ako kung hindi ko susundin ang sinabi niya. Sasaktan ka niya. Kaya pumayag ako sa kasal sa pamilyang Xiang. At sinadya kong ilayo ang sarili ko sa iyo. Tapos na ang lahat. Wala na akong natira. Wala na rin si Xiao Tzi sa akin. Gising ka na. Magandang umaga. Ang nangyari kagabi, Lasing ka kagabi. Huwag mo nang isipin. Kung gayon, ano ang plano mo? Mula ngayon? gagawin ko siyang magbayad sa lahat ng ginawa niya. Pananagutin ko siya. Ito ang mga pinakamahinang bahagi ng pangunahing negosyo, ng Go Group. At ito naman ang mga record, ang lahat ng illegal na transaksyon ni Gukinian. Balak mong sirain ang pundasyon niya? Sirain ang pundasyon man o. Magkasama kaming bumagsak. May mga utang na kailangan pa ring bayaran. Ang tagumpay sa unang yugto ay dapat ipagdiwang. Xiao Tzi, Gu Minqiu.
Inom ako para sa inyo. Xiaozi. May allergy ka sa alak, hindi ka pwedeng uminom. Halos makalimutan ko. Xiaozi, kung gayon, sana lang ang inumin mo sa halip na alak. Alam kong nasa puso mo pa rin siya. Mayong naresolba na ang hindi pagkakaunawaan. Dapat mo nang sabihin ang ilang bagay. Huwag kang mag-iwan ng pagsisisi. Xiaozi. Maaari mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Wala na tayong pag-asa. Kapag natapos ito, magpatuloy na tayo sa ating mga buhay. Xiaozi. Alam kong nagkasala ako sa iyo noon. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataong makabawi. Sige na? Miss Jan, pinabibigay ito sa iyo ni matandang Ginoong Gu. Naging pabaya ako noon. Kaya nakatakas ka sa ibang bansa. Hindi ka na lang namuhay ng maayos. Pero bumalik ka pa. Sirain ang group ko. Masyado kitang minamaliit. Gakwin yan. Ang masama ay may masamang kapalaran. Lahat ng ito ay bungang iyong mga gawa. Lahat ng ito ay bungang iyong mga gawa. Sa mundong ito, walang bunga ng sariling gawa. Mayroon lang. Tulad ng mga magulang mo noon. Ang humaharang sa akin, dapat mamatay. Alam mo ba? Ikaw, Isa kang mamamatay tao. Sa mga taong ito, ilang walang kwentang tao na ang inalis mo? Makikipaglaban ka sa akin? masyado ka pang bata. Dahil nami mismo ang mga magulang mo. Ibababa kita para makasama sila. Tigil. Tigil. Pakawalan mo siya. Talagang karapat dapat ka nga sa akin. Gukinyan, na pinalaking mabuting anak. Ang bilis mong nakarating dito. Hindi ka naman talaga ang ama ko. Isa kang hamak na sinungaling. Isang mamamatay tao na. May dugong nakadikit sa mga kamay. Dahil alam mo na ang lahat, wala na akong dahilan para itago pa. Ero, ano naman kung alam mo na? Pakawalan mo siya. Ako ang mananatili. Anong karapatan mong makipagnegosasyon sa akin? Dahil hawak ko na ang lahat ng ebidensya ng iyong mga krimen. At na-post ko na rin sa internet. Kung sa loob ng kalahating oras, hindi ko ilagay ang password para i-deactivate. Kung ganoon, automatiko itong ipapadala sa mga pulis. Bakit naman ako maniniwala sa'yo? Pwede kang hindi maniwala sa akin. Kung ganoon, sabay-sabay tayong mamatay. Sage, dito ka lang. Siya ang umalis. Huwag kang matakot. Naghihintay sa labas sina Hiting Suan at Meiki. Kapag ligtas ka na, saka lang ako makakapag-isip ng malinaw. Umalis ka na. Umalis ka na. Umalis ka na. Sinabi ko na, poprotektahan kita habang buhay. Hindi ko nagawa sa unang bahagi ng buhay ko. Pero sa ikalawang bahagi, gagawin ko ang lahat para protektahan ka. Mingzi, Hindi ba sinabi ko sa'yo na umalis ka na? Bakit ka bumalik? anong nangyari sa'yo? Kanina, Lahat ng sinabi ni Gukinyan. ni-record ko.
Ngayon, natulungan na kita, di ba? Nagsisinungaling ka. Siyos. Ngayon, hindi kita sinaktan. Handa ka bang patawarin ako? Pinapatawad na kita.